Huwag ibigin ang sanlibutan. Ang tunay na pag-ibig ay nasa Diyos. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming tukso sa mundo. Kayamanan, kasikatan, luho at mga bagay na nakakaakit sa ating mga mata. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng mga bagay na pansamantala lamang. Ngunit may mahalagang babala ang Biblia na dapat nating maunawaan. Ito ay matatagpuan sa 1 Juan chapter 2 verse 15 to 17. Sa talatang ito, malinaw na itinuturo ng Diyos na ang pag-ibig sa sanlibutan ay maaaring maglayo sa atin sa pag-ibig ng Ama. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang malalim na kahulugan ng mga talatang ito at ang aral na dapat nating matutunan sa ating buhay. Ang salita ng Diyos. Verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ang ibig sabihin nito ay huwag nating gawing pinakamahalaga ang mga bagay ng mundo, ang sanlibutan. Dito ay tumutukoy sa mga bagay na naglalayo sa tao sa Diyos. Ang mga kasalanan, makamundong pagnanasa, at pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang puso ng tao ay mas nakatuon sa kayamanan, luho at kasiyahan sa mundo kaysa Diyos, nawawala ang tunay na pag-ibig sa Ama. Hindi ibig sabihin na bawal tayong mamuhay sa mundo, kundi hindi dapat ang mundo ang maghari sa ating puso. Verse 16. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Dito ipinapaliwanag kung ano ang mga tukso ng sanlibutan. Una, masamang pita ng laman. Ito ang mga pagnanasa ng katawan na nagdadala sa tao sa kasalanan. Number 2, masamang pita ng mga mata. Ito ang pagkainggit o pagnanais sa mga bagay na nakikita, kayamanan, ari-arian, o mga bagay na hindi naman kailangan. At number 3, kapalaluan sa buhay. Ito naman ang pagmamataas ng tao, pagyayabang sa kayamanan, kapangyarihan o tagumpay. Lahat ng ito ay hindi nagmumula sa Diyos. Ito ang mga bagay na naglalayo sa tao sa kanyang kalooban. Verse 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ito ang pinakamahalagang paalala sa talata. Ang mundo ay pansamantala lamang, ang kayamanan ay mawawala. Ang kasikatan ay lilipas. Ang lahat ng bagay sa mundo ay magtatapos. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na mahalaga sa buhay ay hindi ang mga bagay na makikita natin ngayon, kundi ang ating relasyon sa Diyos. Ang mensahe ng talatang ito ay malinaw. Huwag nating ibigay ang buong puso natin sa mundong lilipas lamang. Sa halip, ituon natin ang ating buhay sa pagsunod sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay, hindi tayo maliligaw kahit maraming tukso sa mundo. Paalala sa lahat, tandaan natin, ang mundo ay pansamantala, ngunit ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kung pipiliin nating sundin ang Diyos at gawin ang kanyang kalooban, tayo ay may pag-asang manahan kasama niya magpakailanman. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo at nakapagbigay ng liwanag sa iyong pananampalataya, naanyayahan kitang i-share ang video na ito upang mas marami pang taong makarinig ng salita ng Diyos. Like, share, at subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan ng mga talata mula sa Biblia. Dahil sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, mas marami pang tao ang maaaring makilala ang katotohanan at mapalapit sa Diyos.